Hello, magandang gabi po mga kapwa Filipino, mga taga Pasig, magandang gabi taga Quezon City. At syempre, sa mga kapwa Filipino all over the world. Okay. Sabi dito sa GMA News Live, NBI summons Vico Soto for alleged violation of COVID-19 quarantine rules. And then sabi rito, then the NBI has asked Pasig City Mayor Vico Soto to explain his side on a possible to heal as one act. NBI Deputy Director and spokesman Ferdinand Levine confirmed that the Anti-Graft Division sent the mayor a letter inviting him to appear at the NBI's main office in Manila on April 7. And then they cited for LGU officials, LGU meaning local government unit officials, for disobeying national government policies or directives in imposing quarantines under the Bayanihan to Heal as One Act. Actually, may penalty to itong bagong batas na to, pertaining to our battle against coronavirus, COVID-19. Ang penalty nito is from 10,000 up to 1 million pesos or not more than 1 million pesos. Okay. Ang violation daw nito ni Vico, yung pinayagan niya na pinayagan nila na pinayagan niya na magbiyahe yung mga tricycle na ang sakay ay mga frontliners. In fact, humingi pa nga siya ng approval sa gobyerno na payagan yung dun sa Pasig. Kasi nga, problema nito, itong mga frontliners, walang masakyan. Kasi merong lockdown, and that includes transportation. So talagang kadilakad itong mga frontliners natin. And then ang Pasig, ay yun naman yung naisipan niya. Meron naman sila kasing mga sasakyan, may mga marami sila mga vehicles, pero hindi naman daw sumapat. Kaya ganoon. And kung maalala ninyo, etong batas na to, itong Bayanihan to Heal as One Act, ay bago lang ito pinirmahan ng presidente. Naalala niyo nung nagkaroon ng special session ang Congress. Naka-recess sila, nagkaroon ng special session ng Congress at saka ang Senate. And then inaprubahan nila to. And sabi rito, Soto allowed tricycles in Pasig City to ply their routes to transport health workers and emergency patients to hospital. Asked the national government to exempt tricycles from the ban. So, again, yung ginawa kasi ni Soto rito, it was done prior to the passage of or the passing of Bayanihan to Heal as One Act. Ngayon, sinasabi rin naman ni Vico na huwag po tayong padala sa politika. Okay, linawin ko to. Unang-una, hindi siya pinupolitika rito. Okay, hindi siya pinupolitika. Actually, trabaho naman ng NBI kasi yun talaga. 'Di ba? Meron namang batas Ang problema kasi nito, what makes it hard for the NBI now? It's because of Senator Coco Pimentel. 'Di ba? Si Coco Pimentel kasi under quarantine na siya. Kaso ang ginawa niya, dalawang violation Unang violation na ginawa nito na grocery sa SNR, BGC sa Taguig. Kinonfirm ng ng SNR. Tapos nung manganganak yung asawa niya gabi, sinamahan niya. Ito naman ay katatapos lang nilang
magkaroon ng special session yung ipinasa yung Bayanihan Act. Hindi ako nagkakamali. Sinamahan niya doon, hindi pa daw niya confirm, wala pang confirmation na siya nga ay positive. Okay. So PUI na siya and still under quarantine. Okay. March 16 nung nung naggaling ng SNR, no. So sabi niya naka-quarantine na siya noon. And then his wife confirmed that as well. So PUI siya until nung gabi na tinawagan siya ng RITM, sinabihan siya na positive ka sa COVID-19. Umalis daw siya kaagad. Pero ang hospital talagang pinanindigan kasi they have CCTV, so they have proof na hindi ganon. Nakapaglibot pa siya sa loob ng Makati Medical Center, ER, at doon sa sa OB, sa mga paanakat ko daw nagkakamali. Ngayon, ang DOJ, ang Department of Justice, nasa ilalim nito ang NBI. Okay, so nakita nyo na yung connect. Ang sabi nito ni DOJ Secretary ni Guevara, compassion daw. Okay, totoo naman, may gano'n naman ang batas talaga eh. Kagaya nga, in every rule there's an exemption. So, ito ngayon yung nagpabigat ng buhay ng NBI. At ang dating tuloy is parang pinupolitika si Vico Soto. Pero balikan natin, itong issue na to. Para sa akin kasi, dalawang punto. Hindi siya pinupolitika. Pangalawa, meron ditong pagkakamali ng interpretation or apprehension ng NBI. Kasi wala naman, correct me if I'm wrong wala naman kasing retroactive effect itong Bayanihan as One Act. Bayanihan to Heal as One Act. Okay, wala naman tong retroactive effect. Ibig sabihin po ng retroactive effect, ito yung patras or pabalik. Okay, bigyan ko kayo ng halimbawa. Kunwari, hanggang March 31, lahat ng kumain ng baboy ay papatawa ng parusa ng habang buhay na pagkakakulong. Tapos ngayong araw na to, ipinasa yung batas na nagpapataw ng death penalty sa mga kumain ng baboy with retroactive effect. No? Pabalik dun sa petsa ng March 30. So ibig sabihin nito, etong mga dapat na mga lumabag na, okay, na dapat ay parusahan lang ng habang buhay, ay mangyayari tuloy ngayon ay mabibitay na. Either death penalty, no, ang kanilang magiging kaparusahan. So yung kanilang parusa po ay bibigat. Yun ang walang stipulation nun ang Bayanihan Act. Kundi meron itong retroactive effect when it comes to health benefits or additional health benefits or financial benefits sa mga health workers natin. Katulad ng 100,000, kung ako nagkakamali, 100,000 and then yung 1 million. Yun. So, ibig sabihin, lahat ng mga namatay na nasa medical fields ay makakakuha sila, ang pamilya nila, ng 1 million pesos mula sa gobyerno. Pero anong petsa ba ipinasa itong batas na to? Late March na. 'Di ba? March 24, right? So imagine almost 1 month yung yung look back niya. February 1. So yun ang ibig sabihin ng retroactive effect. Hindi ito nilabag ni Vico. Ang binabanggit kasi rito sa batas na to is yung government officials, yung sinasabi for LGU officials for disobeying national government policies or directives in imposing quarantines under the Bayanihan to Heal as One Act. Okay. Mainam sana kung ang isinight nila na nilabag ni Vico ay yung parehong batas na unang nilabag nito ni Coco Pimentel, ni Senator, nung nagpunta siya sa SNR.
Ang penalty noon ay pagkakakulong na mula 1 buwan pero hindi lalampas ng 6 na buwan. O kaya naman, financial naman penalty. From 20 up to 50,000 pesos. Yun. Para sa akin, kung yun yung ginamit, okay? Kung yun yung ginamit na batas, pwede sigurong tingnan sa ganun. Okay? Pero yung issue ng pinupolitika, I don't think so. Yung issue na may pagkakamali ang NBI, palagay ko, yun ang nangyayari ngayon. Which is hindi maganda. Okay? Dapat kasi, ang DOJ Secretary, pinaliwanag niya, lalo yung compassion na yan, na talaga namang mag-a-apply kay Senator Pimentel kasi isang pa man yung kaso na yan, hindi mo naman maa-aresto yan, si Senator Pimentel. Bakit? Meron kasing tinatawag na immunity from arrest. Okay? Ang mga senador at ang mga kongresista. Magiging Pangulo ng Pilipinas, meron din naman ganyan na privilege granted ng Constitution. Okay. Pero, yung privilege na yan ay nawawala kapag ang parusa sa bintang ay, ang penalty ay 6 na taong pagkakulong hanggang sa maximum penalty, which is life sentence. Okay. Example, sitting Senator Leila de Lima. Diba? Senador siya. Oh. The Congress is in session. Pero naaresto siya at nakulong. Hanggang ngayon, nakakulong pa rin. O nasa detention cell pa rin. Kasi nga, ang penalty sa kanyang ginawa, yung involvement niya sa droga, yung patong-patong na kaso niya dyan, ay ang penalty is more than 6 years. Kaya ayun, doon siya ngayon nagbubuno ng mga panahon niya sa loob ng kulungan. And then, epekto naman tuloy rin ito sa Pasig. Siyempre, sumasama yung tingin ng gobyerno, ng mga taga-Pasig sa gobyerno. Ganon din ng ibang tao. Lalo't yung mga barabarangay, mga city, municipalities, Diyos ko po, failure sila pagdating sa pagbibigay ng mga pagkain. No? Inutos ng Pangulo, pero they're failing. So, yun ang problema dito. Pero I know magiging maayos din naman ito at malilinawan itong issue na to ni Vico Soto. Pero again, mali yung kanyang style ng sagot na huwag magpapadala sa politika. Ang dating tuloy is pinupolitika siya. Yan ay sagot ng mga taong trapo. Trapo yung mga sumasagot ng ganyan. Dapat sagutin yung issue, paliwanag ng maayos sa tao. Hindi yung pampagalit yung response. Okay? So I hope naging malinaw. At kung ako'y nagkamali, please paki-comment ng correction. Okay? And I'll stand corrected. And if it's necessary, then I'll take off this vlog. Okay? And then kung gusto nyo yung ganitong klaseng usapan about politics, well, please subscribe. Okay? And click the bell notification button and also click like kung nagustuhan nyo to. And thank you so much online. Okay.